The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, praise God, you're present as usual. Good morning, Brad. Yes, Brad Ted. Of course, pagdasal natin ng ating bansa, ating mga namumuno. Yan, Amen. 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 All right, Brad, go kalma lang. ahead. Yes. Well, Brad Ted, gusto ko lang batiin lang kasi nakikinig natin ngayon sa ospital si RD at Vera Abelio. Pagaling ka, Vera, we're praying for you. Well, in line with that, yung mga nagpapagaling po, yung may mga hamon na kinakaharap ngayon, may matindi ka siguro pinagdadaanan, minsan parang feeling mo wala na bang katapusan to, yung sakit, problema, pagsubok, sa ibang mga lugar po yung persecution dahil sa iyong pananampalataya. Parang gusto mo na minsang sumuko, no? Pero alam mo, Brad, may magandang balita ako para sa iyo. Hindi nasasayang yung lahat ng mga pinagdadaanan natin. Alam niyo po kung bakit. Ang sabi po sa Roma 8:18, para sa akin, sabi po ni Apostol Pablo, para sa akin ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Sabi po ni Apostol Pablo, I consider yung present suffering natin, yung present challenges natin, hindi raw po worth comparing sa glory na ipapakita sa atin na may eternal joy. Yung bigat po na pinagdadaanan mo ngayon, although mabigat pakinggan to, parang minamaliit mo ba yung pinagdadaanan ko? Hindi po. Sinasabi lang ni Apostol Pablo, yes, hindi niya tinatangging mahirap ang kanyang pinagdadaanan kasi meron siyang persecution, may gutom, kinukulong siya na walang dahilan, may paghihirap. Pero ang sabi niya, hindi ko ipagpapalito dahil alam ko na lumalalim ang aking pananampalataya sa Diyos dahil dito, lalo ako nagiging dependent sa Diyos dahil dito, at lalo akong naglo-longing na itong panandalian na to, ang kapalit ay eternal joy. Huwag po natin pagpapalit yung panandaliang kaligayahan dito, nagagawa ka ng mga maling pamamaraan at tatalikuran mo ang Diyos para lamang gumaan ang buhay mo dito sa lupa, pero miserable naman yung eternal life na naghihintay. Baliktad. Dapat po meron tayong long-term perspective. Ang layunin po ng pinagdadaanan mo ngayon, hindi yan sayang. Yung luha mo, hindi yan sayang. Right? Yung sakit po ng dinadaanan natin, may ginagawa po si Lord sa likod ng paghihirap mo ngayon. Kung nasasaktan ka ngayon, naghihirap, may niluluto si Lord para sa iyo. Kung parang walang sagot ang mga tanong mo, bakit namatay, bakit sa akin pa ito nangyari, bakit ako pa itong nasasakdal, bakit ganito, may kasagutan si Lord na ipapakita sa iyo sa takdang panahon. O maaaring hindi mo malaman ng sagot, pero it doesn't mean hindi tama yung ginagawa ng Diyos. May mga katanungan ako sa langit ko na itatanong siguro, no? Pero for the meantime, patuloy po tayong kumapit sa Diyos, patuloy tayong umasa sa kanyang pagsasalba sa atin because our pain has a purpose. At si Lord, hindi kanya pababayaan, yung presensya niya ang mahalaga. Kaya as I end, kaibigan, ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon, huwag kang susuko, hindi pa tapos sa iyo si Lord, may ginhawa sa iyo naghihintay, binubuo lang niya yung proseso at meron siyang nilalaan para sa iyo. Balang araw marirealize mo, kaya pala. Dahil doon, magiging testimony yung pinagdaanan mo ngayon because without a test, walang testimony. At malay mo, mga tao mabe-bless dahil sa pinagdaanan mong pagsubok, mapapagtagumpayan mo balang araw. So the pain you feel today will never compare to the glory God is preparing for you. Amen? Roma 8:18, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na to ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Tayo manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Una-una yung bansa namin. Marami, Lord, na mga ganap, mga pangyayari. At Lord, tulad din na sinasalba mo ang bansa mo, Lord God, ang pinili mong bansa doon sa Biblia, ang Israel. Lord, tulungan mo rin kami, Lord God, na magkaroon ng kalinawan, ng clarity, ng kalma, ng peace, knowing na ang aming bansa ay para sa iyo. Nakalimbag yan sa aming mga pera. Pinagpala ang Diyos, ang bayan na ang Panginoon ay Diyos. Blessed is the nation whose God is the Lord. Yan, Lord, ay hinahawakan namin araw-araw. Kapag may hawak kaming pera, pinangahawakan namin yung pangako mo na pinagpapala mo ang bansa
na nakatuon sa iyo. At yan po ang aming dalangin sa mga naghihirap namin mga kababayan, whether, Lord God, physical, financial, emotional, relational, ikaw po, Panginoon, mag-assure sa kanila, the best is yet to come. Manatili lang po kami nakakapit sa iyo hanggang dulo because hindi nasasayang ang pagdepende namin sa iyo. Salamat po sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, we pray again. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa pakikinig namin sa inspirasyon na inhatid po ni Brad Jeff. Lord, we pray para po sa kagalingan, para po sa kalusugan ni Brad Jeff Eliscopides lagi. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat muli, Brad. Salamat sa iyong panahon at sa inspirasyon na ito. Kasi nga, alam mo na, ang mga nangyayari, ito yung pangpalu, kumbaga pampahupa sa ating mga damdamin to focus on the right thing. Salamat, Brad. We'll see you again tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Again, yes, Huwebes na bukas. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad.